Backer versus grades. Ito ba talaga ang problema? Good day mga kataktik. May isang comment sa isang content na nagtanong ng opinyon ko. Totoo ba raw na mas gusto ng mga seaman na ipasok sa barko ang kanilang mga kamag-anak o may backer kaysa sa mga estudyanteng may mataas na grades or honor? Since my opinion was asked, let me share my perspective. Pero bago tayo gumawa ng conclusion, may mas mahalagang tanong muna tayong dapat sagutin. Bakit nga ba maraming maritime graduates ang hindi nakakasampa? Dahil ba mas pinipili talaga ang mga kamag-anak? O baka may mas malaking dahilan na hindi natin nakikita? Mga kataktik, hindi ko dinideny na may tinatawag na backer o referral system sa maritime industry. Matagal na natin yang pinag-uusapan. Pero hindi ako sang-ayon sa generalization na maraming maritime graduates ang hindi nakakasampa dahil mas gusto raw ng mga seaman na ipasok ang kanilang mga kamag-anak kaysa sa mga honor students o may mataas na grades. Entry-level position. Simple example, kung may 1,000 applicants, pero 200 lang or 200 ang available positions, kahit walang backer, 800 pa rin ang hindi makakasampang. Dahil may kamag-anak na pipinasok? Hindi. Kailangan natin tingnan ang buong picture bago tayo gumawa ng conclusion. Gentlemen, iyan ang mindset na ayaw kong magkaroon kayo. Dahil kung wala kayong personal na backer, gawin mong backer ang grades mo. Gawin mong backer ang competence mo. Gawin mong backer ang magandang attitude mo. Gawin mong backer ang discipline at willingness mo to learn. Hindi garantiya ang mataas na grades na makakasampa ka. Pero sa panahon ng matinding competition, kailangan mong magkaroon ng advantage. At ang magandang academic performance ay maaaring maging isa sa pinakamalakas mong advantage. Ask the more important questions. Anong ginagawa ng school para suportahan ang kanilang students at graduates? May industry partnership ba sila? May cadet opportunities ba? May magandang connections ba sila sa reputable shipping companies at mining companies? At ilan ang kanilang graduates ang tunay na nakakapasok sa maritime industry? Dahil kung wala kang personal na backer, ang magandang grades mo ang maaaring maging backer mo. At ang isang school na tunay na sumusuporta sa kanilang graduates ay maaari ring maging malaking advantage mo. Ang sinasabi ko ay ito, huwag natin gawing simpleng backer versus honor student ang isang komplikadong problema. Available positions, qualifications, company requirements, academic performance, competence, attitude, interview performance, at oo, minsan, referral. Kaya kailangan nating tingnan ang buong picture bago tayo gumawa ng conclusion.
baka patuloy tayong nagpo-produce ng napakaraming graduates. At kung alam nating limitado ang shipboard opportunities, ano ang responsibility ng mga maritime school sa kanilang estudyante pagkatapos ng graduations? O may responsibility din ba silang tulungan ang kanilang graduates na magkaroon ng tunay na pathway papunta sa maritime industry? Mga kataktik, ibang malaking usapan yan. At iyan ang isa sa pag-uusapan natin sa ating cadet series. Para sa mga estudyanteng walang backer, huwag ninyong sayangin ang oras ninyo sa pagrereklamo kung sino ang may koneksyon. Palakasin po ninyo ang mga bagay na kaya ninyong kontrolin. Ang grades ninyo, ang knowledge ninyo, ang skills ninyo, ang attitude ninyo, at ang preparation ninyo. Dahil hindi mo kontrolado kung sino ang may backer. Pero kontrolado mo kung gaano ka kahanda kapag dumating ang opportunity. Tandaan ninyo ito, ang referral ay maaaring magbukas ng pinto. Ang magandang grades ay maaaring magbigay ng pagkakataon. Pero ang competence, attitude, at performance mo pa rin ang magpapanatili sa iyo sa loob. My opinion was asked, and this is my perspective. This is Captain Nolly. Educate, elevate, lead. Good day.